Hello. Testing, hello. Time check, 5:10. Pang third C teacher. Sa kanilang contest. Paagahan. Ang premyo, hindi pa determine kung ano man. Ayun, house and lot, boys sa buhay. Tara. Boss. Yeah. Talagang I therefore conclude na talaga dito yung Honda tsaka itong Keso. Itong Keso sensitive yung manibela. Yung Honda meron siyang science kung bakit stable yung manibela. Pero sinasabi sa akin ni Kel, ano siya, yung bakal daw sa kaliwat kanan niyang manibela ng Honda, yun daw yung nagpapa-stable. Well, pwede ako maglagay ng ganon. Tingnan natin kung makakita ako ng ganon. Kasi yung stabilizer na pang big bike, mahal, 20 mil daw yun. Ewan ko lang din kung meron pang ganito. Sabihin na natin willing ako gumastos para sa stabilizer. Nakangalay, ang sensitive niya eh. Ang sensitive niya, totoo lang. Hindi mo naman pwedeng basta-basta bitawan to. O baka naman ano lang ako, praning lang ako. Pero sa Honda kasi, sabihin hindi ako praning pag Honda. Sa Honda kasi, wala naman akong ginagawang iba eh. Pero hindi ako ngalay doon. Ano ba nabago rito sa akin? Gulong lang naman nabago sa akin dito eh. Nilaparan ko yung gulong niya. Nilaparan tsaka tinabaan. Para, para hindi matagtag. Para makapit. Nila naman mga nagawa ko rito. Na namang iba. At tinaasan ko yung suspension pala sa likod. Yon. Para may laban sa lubak. Yun ang mga yun ang nabago ko rito. Na iniisip ko na pwede maka-epekto ng ng stability ng manibela. Ang isa sa factor na iniisip ko nagko-contribute is yung pagiging pango nito. Honda kasi mas mahaba eh. I think pagiging mataas nito, mas mataas to sa Honda. Kasi tinaasan ko nga yung suspension. Yan, yung mga dalawang bagay na iniisip kong mag-contribute sa yung manibela nito not as stable as Honda. Kaya nakakangalay. Kaya kapag mga weekend drive, malayuan, mas prefer ko yung Honda. Tsaka para magamit-gamit na rin siya. Yun naman ang purpose na binili siya eh. Yung lakad namin ng isang araw, ano naman yun, kaya naman nito yun distance wise. Tsaka yung paahon, kayang-kaya nito yun. Pero para relax yung driving ko, yun ang ma-practice ko na rin siya sa long drive. Akalain nyo, iniisip ni teacher dalhin daw namin sa Mindanao. Kung imi-Mindanao ko yun,
Dapat ngayon pa lang ginagawa ko ng ano, nagawa ko ng palengke yung Cavite, yung Pampanga, yung ano, Ilocos, 'di ba? Dapat ngayon pa lang pinapanis ko na yung mga yan kasi hindi pa ako marunong mag-troubleshoot. Paano pag ini-start ko yan tas hindi umi-start, 'di ba? Anong una kong gagawin? Sa motor ko dati kapag yung ayaw umi-start, lagi ko lang sine-check spark plug. Aba, sandali. Hala, akalain nyo yun? Yung gamit-gamit ko ng motor ng kuya ko na enduro, wala akong naalalang change oil ko yun. Hala, kaya palang hirap i-start nun. At never kumatok sa akin yun, ha. Considering ito, nagbibilang ako ng kilometro dito. Wala nga tachometer yun eh. Never ko na change oil yun. Nasipin mo pagiging ignorante ko sa motor. Wala akong naalalang change oil ko yun. Pero lahat ng pag-aalaga ginagawa ko na alam ko. Wala pa namang Google nun. Wala naman ng tropa na ano, mekaniko. Never ko na change oil yun. Ang tagal sa akin nun. Pinanghanap buhay ko yun araw-araw. Pasyal, pan-date namin ni teacher. Puti. Ngayon ko lang napagtanto. Talang ito bilang-bilang sa kilometro. 500, 1,000. Talaga? Hindi ko lang napagtanto. Yon, yung enduro na yon, tsaka yung ano rin, yung China rin na ano, na Easy Rider. Never ko rin na change oil yun. Kulay kape nga ng oil nun eh. Never ko na change oil nor nadagdagan ng oil. Dahil nagbabawas na ng oil yun nung naghahalo yung oil tsaka ano, tsaka tubig. Kung makakita yung
Kapag putek. Ah, kumusta kaya yung PCX na hybrid? Ganda niya, 125 lang. Pero pang 200 daw yung torque. Tapos lagpas pa sa 125 yung distance. O di ba? Lahat ng benefit nasa kanya na. Honda pa. So yung ginagawa ko kapag puting ina, kapag nagtutulin ako, grabe naman kasi to, sagad-sagaran eh. Kailan ako nagtulin, buti na lang di ko sinagad. Ang layo pa niya oh. Gradual lang, wag ganun. Galing highway to eh, tutulin naman sasakyan dito eh. Yan, nahigpit tuloy na ako ng manibela oh. Para ako magbabarbel eh. Kaya namamanhid yung kamay ko. Yan o, kasi malikot manibela nito. Shit! Fuck. Sa likod yung truck. Fuck. Grabe naman humalik sa puwet ko yung truck na yun. Diyan pa ba siya? Obliga ako magtulin eh. Tutulin ako dito, kailangan firm lahat eh. Firm ang hawak ng manibela. Nahirap na, baka magwabol. Tsaka nagpo-push forward ako yung position ko. For some reason napapaganon ako. Siguro sa hangin, number 1. And then may sinend sa akin si teacher na video kung anong gagawin kapag nag-death wobble. Wag daw basta-basta magpepreno. Mag-push forward lang daw. Yung weight mo dali mo sa harap. So tama yung instinct ko na mag-push forward. Mag-lean forward pala. At ako naka-left turn. Yan naman, hit na yung kamay ko.
Si Kelma, ano yan, nag ano eh, tag nito, ano, magdala ng sasakyan. Yung meron pa siyang andyan pa yung PCX niya. Naka PCX yun dati. Nandiyan pa yung PCX niya. Yung itsura ng PCX niya, i-describe ko as immaculate, sa linis. Considering na nanggagaling pa siya ng ano, kabilang bayan, Cavite. Immaculate yung PCX niya, linis. Tsaka yung, syempre yung condition nun, kasi mekaniko siya eh. Kung maka-change oil siya, wagas, change oil, gear oil, ganyan. Pag mag-change oil nga siya nito, meron pang waswas. Winawaswasan pa niya to kasi nga naman, yung tapon mo, pag nagtapon ka, yung langis na naiwan dun sa makina, meron pa yon na pinagtapunan. So wawaswasan niya yon ng 800 ml. Mga 5 minutes na biyahe, na idle. Tapos tapon na yun ulit. Kita mo yun, di ba? Gano'n niya kamahal yung makina. Tapos ako walang change oil. Ilang years kong ginamit yun, hayop. Kaya pala, ano, mahina mag-start yun. Mahirap i-start. Kick-start yun eh. Ang focus ko lang doon, spark plug. Yun, nililinisan ko lagi yung spark plug pag mahirap mag-start. Pero change oil, never ko na change oil yun. Ano kung saan man kaya level ng langis nun, tsaka kulay ng langis nun. Buti hindi kumatok sa akin yun. Yung nga turo sa akin ng kuya ko, tanong ko yun sa kanya eh. Kanya yung motor na yun eh. Tsaka yung Ford Fiera na dinadrive ko pan-deliver. Tanong ko kasi sa kanya, sabi ko, kapag kulang ng langis, bakit kailangan sakto? Pag kulang ng langis, masisira. Oo, masisira kasi ano, magkakaskasan yung bakal. Pag sobra naman, sabi niya, masasakal. Sabi niya gano'n. Sobra sa langis. Susuka ng langis, kumbaga. Kaya dapat sakto lang ilangis mo. Yun turo niya. Sabi pa nga doon sa isang ano YouTuber wala namang tatapunan yan, yung langis. Maghahanap ng butas yan, sisirain niya yung gasket mo, yung seal mo ng makina. Sabi niya gano'n. Napaisip tuloy ako. Sabi ko, kung may tatapunan nga naman, saan ba? Siyempre ang unang bubutasan niya ang unang pupuntahan niya yung ano, yung tawag nito, dipstick. Yung dipstick doon siya unang luluwa ng makina pag sobra. Di ba? Kasi hindi naman kahigpitan yung dipstick eh. Paano kung mahigpit din ng dipstick? Uy, parang may anlamig parang may fog Okay, tama, hindi na nagbabudget ng panggas si teacher. Kasi ito na yung gamit namin. Although nakakangawit itong i-drive.
Fog ang helmet ko. So ngayon meron ako in-order. First, panood ko lang din to sa YouTube eh. First na brand na ite-testingin ko. Iba, ang dami kasi mga brand, yung mga hindi mga no-name naman yung brand. Ano, pang salamin to na ano na anti-fog. Pang goggles ng swimming tsaka pang salamin anti-fog. Sabi kasi nung isa, yung pang ano daw, yung pang motor daw, ano daw yun, walang kwenta daw yun, nagfa-fog pa, which is I attest ba I testify to it na walang kwenta. Isang lagayan mo magfa-fog pa rin, magfa-fog ng ano konti, papag ng konti, tapos merong konti ganyan, tapos magdi-disappear pero may fog pa rin, ganon. Ngayon testing, dumating na galing Shopee. Ba't may naririnig akong kalaskas ng ano, ng kalawang? 81 volts. 81 volts. Automatic yung ilaw na yun. Yung number na yan ba yan? Daming mga aso, no? Kami 4. Sa katabi ko, hindi ko alam, 3, 4 din yata. Ito pa sa bungad, 1. Nung bago kami rito, walang mga aso yung mga bahay. Kaya yung Magna na taga rito lang din, na ano na kilala na siya, notorious siya. Nagsha-shopping yan pag madaling araw. Ang madalas niyang tinitira yung mga pansabong na manok. Tapos yung may-ari magsasabi na, naku, 80 milyon. Galing pang ano yun. Tininakaw na lang ng ganun. Tapos ang style niya, dun sa pinagnakawan niya, mag-iiwan siya ng tsinelas na galing dun sa kapitbahay nung pinagnakawan niya. O, di ba ang galing? Pero nakagad suspect. Tapos mag-iiwan din siya ng damit. Tanong, kaninong damit yun? Kaya nung nahuli siya na tumatakbo, nakabrief lang. Kahubad, nakabrief, kapaa. Diba? Kaya yung mga tao nagsimula na mag-alaga ng mga aso. Nung may aso, nagalit siya sa aso. Tapos mula noon parami may aso. Parang nang ibang bayan na siya ang tina-target. Hanggang siya na mismo lumipat na. Ginawala talaga niyang kabuhayan yung mga ano dito bahay. Anyways, see you later, bye.